Hello, good morning. Happy Sunday sa ating mga kababayan natin, mga kapatid, at mga followers ko dyan sa ano, meron lang po ako isi-share tungkol po sa turo tungkol sa paglilimos po mga kapatid. Ang sabi ko dito sa Mateo 6:1, pag-ingatan ninyo na huwag maging makitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatangong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. So yan po mga kapatid ang kailangan na natin gawin na hindi po makitang tao lamang sa paggawa ng mabuti o sa paglilimos po sa mga kailangan po ng sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang sabi, pag-ingatan ninyo na huwag maging makitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay. Ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. So, ibig sabihin, tao ang magpupuri po sa nila, hindi po ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi ang paglilimos nila, tulad ng binibidyohan pa nila, napakita pa nila sa mga followers na, na tumutulong sila sa kapwa nila. So malinaw naman dito, nagsabi sa Mateo 6:2. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Yung tao po ang magpupuri sa kanila, hindi po ang ating Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mong nang ipagpaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng inyong Amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So, kailangan natin po mga kapatid, pag tumulong po tayo sa kapwa natin, huwag natin po ipagmamayabang, huwag po natin ipagmamasabi kahit pa sa kapatid mo o asawa na tumulong ka. Huwag mo sabihin na huwag mong i-post sa social media na pagtulong mo. Kasi hindi ang Diyos ang nagpupuri sa iyo, kundi ang mga tao. Yun yung tunay na kalooban ng Diyos sa pagtulong po sa ating mga kababayan na kung tayo'y tumulong, yun yung tunay na nanampalataya tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya purihin mo natin ang Panginoon dahil tunay po siya na pupurihin ka at sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, kung tayo'y nanalig sa Kanya at maging totoo lamang tayo sa kalooban ng Diyos na wala tayong na dinadayang tao, wala tayong nilalamangan na tao. So, yun po ang patunay sa atin ng Panginoon na siya ang magpupuri. Sinasabi naman nila na paano tayo pupurihin ng Panginoon, paano natin nalalaman kung paano tayo pupuri ng ating Panginoon. May isang bagay kasi na nagawa natin, tapos naghihintay tayo ng kapalit. Kung po natin sabihin tayo na maghintay tayo ng kapalit. Kasi ang kapalit, kusapang dumarating yan.
kung ano mang hinihingi mo sa Panginoon, huwag mo nating agad na makuha. Kasi may bagay na hinihingi natin na hindi pala hindi pala kanais-nais o kaya pang sarili niya, intensyon lang naman, pang sariling kahilingan lang. So, antayin po natin yung kalooban ng Diyos na darating sa buhay natin yung hinihiling natin. Kasi hindi naman agad-agad na ibigay yan.